Dadadang, dadang. Okey, okey. Maayong adlaw natong tanan, 'no? Ah, dugay-dugay tang wa makapag, nahimo og, video o yung vlog, 'no? Ah, siguro mga isang linggo, 'no? So, ayun babatiin ko yung mga, die-hard nating tagapakinig, tagapanood, 'no, sa ating, Cardo Critico YouTube, channel. So, maayong buntag sa inyong tanan, 'no, yung mga Bisaya natong, mga kababayan, mga kaigsuonan. At siyempre sa Katagalugan, magandang araw sa ating lahat o sa inyong lahat. So, ang, isa sa mga gusto kong pag-usapan natin is yung, natapos na tayo doon sa mga kay Garma, yung mga nangyayaring kontrobersya doon sa AGK. Matagal pang babalik yung, Congress. I think, kalagitnaan pa ng October. So, walang ibang gaanong pinag-uusapan maliban dito sa, filing of candidacy, 'no? So, mag-ieleksyon na naman sa 2025. Kaya ang gusto kong, pag-usapan natin is, tayong mga botante ano, matagal na tayong bumoboto, 'yan sabi ko nga diyan sa ating, pamagat. Pero alin ba talaga ang, bibigyan natin ng importansya, 'no? Kasi, ah, dalawa kasi yung madalas na ibinoboto natin, yung tinatawag nating mga local leaders at yung ating tinatawag na mga national leaders, 'no? So, sa abot ng aking, makakaya, 'no, pag-usapan natin itong, dalawang bagay na ating ibinoboto ng matagal na panahon, 'no, mula pa sa ating mga lolo, sa ating mga ninuno, sa atong mga ginikanan, mga apuhan, 'no, nanay mga eleksyon nga panghitabo, 'no. Pero sa inyong pangagpas o sa inyong, pakiramdam, alin ba talaga ang, bigyan natin ng atensyon, 'no, importansya sa atong pagbotar o sa ating pagboto, 'no? Magpapakita lang ako ng ilang mga, ah, picture, 'yan, 'no? So, sabi nga natin, ah, umpisa na, 'no, umpisa na ang paligsahan ng mga kandidato. So, kumuha lang tayo ng mga ilang picture, 'no, na ayan na nag-file pa lang ng, kandidatura, eh, kung todo gasto na, 'no? At mapa-lokal man 'yan o national leader man 'yan. Ayan may yung iba 'pag nagpa-file ng candidacy, may mga dalang mga banda, mga parang ati-atihan, mga sumasayaw, 'no? So, nagsimula na yung, perya, circus, 'no? Yung circus ng ating, pulitika, lalo na't may, eleksyon tayo sa 2025. So, ang gusto kong idagdag, 'no, ito ipakita ko lang. 'Yan, sabi ko nga kanina, sino ba talaga yung dapat bigyan natin ng seryosong, pagpili kung tayo ay bumoboto na, 'no? So, ang tanong pa nga diyan is yung local leaders ba o yung national leaders na tinatawag nating mga senatoriables, congressman na kung saan, manggagaling sa ating distrito at sa mga party list na sumali sa kongreso, sa halalang kongreso. So, ito may ideya ako, may, pinilit kong, pagtagni-tagniin yung abot ng aking makakaya at, pakiramdaman niyo o, pag-isipan niyo rin
kung ito bang mga nag-gather 'no, yung mga nag-gather kung, datos o kaalaman ay tumpak 'no, sa ating, gustong, pag-usapan. So, sabi ko nga kanina, paano ba talaga tayo bumuboto bilang, simpleng tao? Ah, ito bang local, leaders ay, ano ba talaga ang epekto ng ating pagboto sa kanila? At ito namang mga national leaders ay ano ba talagang epekto, ng ating pagkatao, ng ating, kabuhayan, ng ating, araw-araw na ginagawa? Paano ba tayo maaapektuhan nitong mga local leaders na ating binoto at ating mga national leader na ating ibinoto? So, magpapakita ako ng ilang, clips 'no, o babasahin. 'Yun, unahin natin 'tong, local leaders ano. Siyempre 'pag local leaders, mga nasa probinsya 'yan 'no. Gobernador, vice governor, yung kung tawagin ng iba mga board, members or bokal yata ang tawag sa iba niyan 'no, mga bokal, mga board members. Tapos sundan natin ng, mayor 'no. After ng gobernador, vice governor, mayor na 'di ba? So, vice mayor, tapos yung mga councilor o kagawad. At siyempre kung mayroong mga barangay election, ang barangay captain at ang mga lupon ay kasama 'yan sa tinatawag nating mga local leaders. So, paano ba nangyayari itong mga, ah, paano ba tayo bumuboto ng mga local leaders? 'Di ba sang-ayon kayo na ito ay nagaganap, bawat 3 taon 'no? Every 3 years mayroon tayong, local, eleksyon 'no? Ngayon 'pag, bumoboto na tayo, ang pinakamalupit, dahil mga kababayan natin sila, mga kaprobinsya natin, ay napakatindi ng, tinatawag nating, parang, pagbibigay ng, partisipasyon 'no. Talagang, halos yung iba diyan is, nag-aaway-away dahil mga magkakamag-anak 'no, magkakakilala ng lubusan, sa itong sinasabi ko ay sa lokal, eleksyon ano, magkakamag-anak, magkakapitbahay at, kahit papaano kilala natin yung tumatakbong mayor, gobernador, mga kagawad, so matindi ang, local election, matindi yung pag-participate, yung ah, pag-appeal kung sa Bisaya pa 'no, pag-appeal nato sa local election. Pero believe tayo diyan 'no, believe tayo diyan kasi, buhay na buhay 'no. Kung sa Bisaya is, aktibo kayo ang atong mga lumulupyo, ang atong mga silingan sa pag-appeal 'no, pammangampanya, usahay sinisiraan yung kalaban, kinakampanya yung, kapitbahay o kamag-anak o yung kaibigan na tumatakbo 'no. So, matindi ang, partisipasyon ng bawat isa. Pero ano ba talaga ang after ng eleksyon, ng local election, ano ba talaga ang napapala natin diyan 'no? Una, kung mabotar na sila o maiboto na sila, siyempre sila yung mga magpapatupad ng mga pamprobinsya ng mga programa 'no, mapa-siyudad man 'yan, mapa-munisipyo man 'yan 'no. Yung mga nananalo sila na yung magpapatupad ng programa pambayan 'no, basketbolan man 'yan, waiting shed man 'yan, drainage system man 'yan, street light man 'yan, sila yung magpapatupad niyan. Saan ililipat yung palengke, anong mga pangalan ng mga kalsada 'no, yan yung ginagawa ng ating mga local leaders. So,
pagkatapos na magkagulo, siraan, mangampanya ng ating, local leaders, mag-away-away, 'no? Napakalaki ba ng, pakinabang ng, isang mamamayan sa local leaders nila? 'Di ba, sila ba ay, nakakatulong para lumaki yung ating sahod? Sila ba ay, nakakatulong para lumaki yung ating mga, poor fish, yung ating mga, nakukuha sa DSWD? Sila ba ay, nakakatulong para, mabawasan yung ating, pagbubuwis kung tayo ay pumapasok sa pabrika o sa kumpanya? Sila ba ay, ang local leaders ba ay, nakakatulong para lumiit ang ating withholding tax? Sila ba ay, nakakatulong para, baguhin yung tinatanggap nating, 13 months pay, dagdag na sila ba ay, ang local leaders ba ay, nakakatulong para dumami yung, serbisyong pangkalusugan? 'Di po ba ay wala, 'no? So, ang gusto kong ipakita dito, i-minimize natin dapat, 'no? Huwag tayong magbuhos ng sobra-sobrang, bigay importansya, kung minsan na naging, seryoso tayo sa pagpili sa mga local leaders at yung national leaders ay kinakaligtaan natin at, parang tira pasagad lang, 'no, kung sa Bisaya. Kung sa Tagalog, tira bahala lang tayo sa national leader, bahala na kung sinong manalo sa nasyonal. Pero dito sa munisipal o sa siyudad, halos, magpakamatay yung iba diyan, 'no? Halos, grabe ang pag-aaway-away. Pero sabi ko nga, hindi naman gano'n kalaki ang naibibigay ng ating mga local leaders sa ating kabuhayan, 'no? Sa ating araw-araw na ginagawa kapag tayo ay nagkakasakit, kapag nagpapaaral tayo ng ating mga anak sa kolehiyo, nagbabago ba yung mga tuition diyan, 'no? Kapag tayo ay nagkakasakit, may mga ospital ba tayong napupuntahan na yung mga espesyalistang tulad ng, heart center, kidney, ano ba yun, national kidney at yung mga malalaki pang, serbisyo na manggagaling sa nasyonal. 'Di po ba ay wala? So, ang gusto ko lang sabihin, dapat mag-focus talaga tayo o magbigay tayo ng napakalaking, pagiging seryoso, 'no, sa pagboto ng ating mga nasyonal, 'no? Ito yung ipapakita ko ano, yun. Kung sakali, 'no, nasyonal, 'no, sino-sino ba yung nasyonal na mga na leaders nating iboboto sa darating na 2025, 'no? Una diyan yung senador, 'no? Dahil, 3 years ito mula, pagkapanalo ni BBM, may 3 years na tinatawag yung sa senador yung pang-12 hanggang pang-24, yung pinakamababang boto, pang-12 hanggang pang-24 sila yung mababa, 'no? Kasi yung number 1 hanggang pang-number 12, ayan yung matataas ang nakuha. Number 13 na senador hanggang pang-24, yan yung mga mabababa. So, every 3 years yang mga yan, 'no? Kaya nga sinasabi ko na ang senador natin ay mayroong 6 years na term at yung iba naman sa senador natin ay 3 years lang. Ang 6 years diyan ay yung number 1 na senador, yung nakakuha sa pinakamataas na boto hanggang sa pang-12. So, sila yung 6 years. Ibig sabihin, hindi sila kasali itong, 2025. Ang kasali lang ngayong, 2025 ay yung nakakuha ng pang-13 na slot hanggang pang-24. So,
Nagkaintindihan ba tayo do'n? So, sila yung maglaban-laban nitong 2025. Ang sa Congress naman, siyempre ang Congress walang 6 years diyan. 3 years lang 3 years yung congressman. Ang congressman ay manggagaling sa ating distrito, 'no, sa bawat probinsya. Pero dahil, mayroon na tayong tinatawag na party list, mayroon din tayong congressman na manggagaling sa party list, 'no, tulad ng mga Makabayan, Akbayan, AKT, Teacher, Kabataan, Makabayan o Bayan Muna, Gabrela, Kokoped, mayroon pang LPGMA, at kung ano-ano pang party list, 'no. So, yan din yung every 3 years, 'no. So, ang gusto kong patampukin dito, dapat seryoso talaga tayo, 'no. Tayong mga bumuboto ng napakatagal ng panahon, dapat seryoso tayo dito sa mga national leaders, 'no. Alam niyo kung bakit? Ah, ang trabaho ng mga ito ay, sabi ko nga dito sa mga naalaala ko, sa mga naipon kong, mga datos, 'no, unang-una sila yung gagawa ng batas. Kaya hangga't maaari bumoto tayo ng, may kaalaman naman, 'no, may kaalaman naman sa paggawa ng batas. Bumoto tayo ng, leader na sa simula't simula pa lang ay narinig na nating, may pagmamalasakit doon sa ating karagatan, sa ating natural resources, sa ating kalikasan. Kumbaga, bumoto tayo doon sa mga, leader na tatakbong nasyonal na may, na may, prinsipyo para sa dagdag na sahod, pagbibigay ng pabahay, pagbibigay ng karapat-dapat na hatian sa lupa, isyu sa karagatan, isyu sa buwis, 'no? So yun ang talagang dapat nating ilagay na mga leader, 'no? Sa Senado man 'yan o sa Kongreso man 'yan. Dapat mayroon man lang, kahit hindi pa nananalo ay, nagpapakita na ng, pagkampi, pakikipaglaban sa mga isyung, araw-araw nating kinakaharap. Sahod, buwis, presyo, presyo ng bilihin, mga usapin ng palupa, usapin ng mga pabahay, usapin ng, polusyon. Kasi sila talaga yung gagawa ng mga batas tungkol diyan, 'no? Sila yung mag-aamyenda. Ibig sabihin kung mayroon ng batas, sila yung magbabago o magdadagdag o magbabawas o magtatanggal ng mga batas na nandiyan na, 'no? Sila din yung gagawa ng, kaparaanan kung paano i-implement, 'no, yung kanilang ginawang batas. Yan ba'y, isagawa taon-taon, lalo na sa usapin ng buwis, dagdag na sweldo, pagpapataas ng, ethanol, 'no, yung sangkap para doon sa ating ginagamit na krudo o gasolina, 'no, ilang porsyento bawat taon hanggang sa makumpleto yung kanilang nabalangkas na batas na kunyari, sa usapin ng sweldo ay sa kunyari ₱100, ilang beses ba ibibigay yan, isahan lang ba? So, yan ang trabaho ng ating senador at congressman, 'no? Napakahalaga sa atin yan kasi tayo ang makikinabang niyan. Ano pa ba? Yung sila din ang gagawa nung taunang budget, 'no, yung pagkahalal ng mga 'yan, nakaupo na sila lalo na yung mga national leader, pinag-uusapan nila kung paano yung magiging budget nila sa 2025, 2026, bawat taon pinag-uusapan nila 'yan. Ngayon,
kung tira bahala lang tayo, pataka lang ang atong pagbutar, wa nato hunahunaa kung kinsay angay ibutang. Natural, no? Ang mga taong yan ay kung gani diyan, sakim, kurap, ay talagang walang mangyayaring matinong pagsasagawa ng mga taunang budget. Puro bulsa yung uunahin nila. Yun ang tandaan natin. Apektado tayo diyan kasi buwis natin yan, pero sasagawa, ang gagawa ng paghihimay-himay ng mga budget ay mga kurap. Naturalmente, walang mangyayari sa ating pera. Ibubulsa lang nila yan. Ano pa, no? Sila din yung gagawa ng mga programa para sa ating mga ahensya, no? Mga batas tungkol sa LTO, LTFRB, mga batas tungkol sa DSWD, SSS, GSIS, no? Napakadami ng isasagawa nilang mga pagbabago man o pagdaragdag, no? Sila din yung gagawa ng batas pangkalakalan sa loob ng bansa at sa labas ng bansa, no? Yung mga tinatawag nating pakikipagkalakalan sa iba't ibang bansa, magkano ang mga taripa na tinatawag, yung pagbubuwis, gaano karami yung ipapasok at ilalabas natin na produkto, no? So, ang daming ginagawa ng mga national leader, senador man yan o congressman man yan, no? Nakasalalay sa kanila yung ating kabuhayan, edukasyon ng ating mga anak sa hinaharap, yung natatanggap nating serbisyo mula sa mga ospital, no? Yung natatanggap nating serbisyo sa kalusugan, yung natatanggap natin sa kahit yung mga senior citizen natin na nakakakuha ng benepisyo sa DSWD o kung saan man yan ahensya ng gobyerno, sa kanila yan manggagaling. Yung ibinuboto nating senador at congressman. Ano pa? Sila din yung magsasagawa ng mga paano natin maalagaan ang ating karagatan, ang ating teritoryo, mapapahimpapawid, no? Nabanggit ko na sahod, kalusugan, budget sa edukasyon, budget sa militar, programa para sa pabahay, no? Kaya napakarami, no? Napakaraming gagawin ng ibinuboto natin senador o congressman. Kaya ito yung dapat nating paglaanan ng pansin, pagtuunan ng pansin. Dito tayo dapat pumili ng mga karapat-dapat na mga leader, no? Kaya nga mas gugustuhin ko pa yan sa mga kababayan natin, ano, dito sa YouTube channel ko, sa Cardo Critico, mas gugustuhin ko pa na pleasing lang tayo diyan sa local leaders, no? Wag niyong ibuhos ang lahat ng effort niyo, lahat ng ano ba tawag nito? Yung kalakasan o yung parang pakiramdam niyo sila na ang aahon sa inyo sa kahirapan, hindi po ang local government. Tandaan natin yan mga kababayan. Hindi manggagaling sa local officers o local leaders ang ikakaunlad ng inyong pamumuhay, no? Kung hindi manggagaling yan sa national leader. Dahil mismo yung sahod natin tinatanggap ay galing yan sa kung magsasagawa ng batas ang ating mga national leader na ibinuboto. Pakatandaan natin yan. Sa usapin pa nga lang ng sahod, sa kanila na tayo dapat aangkla o aasa.
'Pag ang inilagay natin doon ay walang pakinabang, walang malasakit sa mga trabahador, walang malasakit sa mga, manggagawa, wala tayong maasahang, pagkalinga, 'no? Wala tayong maasahang proteksyon mula sa kanila kung hindi tayo maglalagay ng mga lider nasyonal na may malasakit sa pasweldo, sa palupa, sa pabahay, sa ating kalusugan, sa ating edukasyon. Doon tayo dapat magseryoso, 'no? Doon tayo 'wag nating, parang ang nangyayari kasi napakahigpit natin sa pagpili ng mga konsehal, ng mga mayor, ng mga vice mayor, ng mga gobernador. Pero sa totoo lang, hindi naman 'yan sila ang nagbibigay sa atin ng, dagdag na kabuhayan o dagdag na pag-unlad ng ating pamumuhay. Hindi sila. Ang national leader ang pinakaimportante sa ating, araw-araw nating, ah, pagsisikhay o pamumuhay, 'no? Kaya paalaala ko lang sa inyo, 'no, sinikap kong, sagawa ng ganitong pagba-vlog para kahit papaano, 'no, magkaroon tayo ng seryosong, pagpili sa susunod na darating na eleksyon, sa pagpili sa national leader. Hindi dapat natin na 'wag natin yung nakasanayan nating parang kahit sino lang makita natin dun sa sample ballot, 'no, ay yun na lang yung ibinoboto natin. At o kaya kung may naka-encounter tayong kapartido ng ating mayor o ng ating gobernador ay, 'pag sinabi niyang vote straight, ah, nationalist party ay iboboto na rin lang natin. Hindi po. Dapat piliin nating mas dapat pumili tayo ng maayos, pag-isipan nating mabuti kung sino yung iboboto natin sa nasyonal. Dahil talagang ang nasyonal ang, doon tayo makakakita ng, liwanag. Doon tayo makakakita ng totoong kaunlaran, 'no? Kung ang mapili natin sa nasyonal ay mga matitino, 'no? Yung may, pagpapahalaga sa manggagawa, may pagpapahalaga sa mga magsasaka, may pagpapahalaga sa problema natin sa pabahay, may pagpapahalaga sa problema natin sa karagatan o sa teritoryo natin, may pagpapahalaga sa ani ng ating, mga magsasaka. Yun ang dapat nating pakaisipin at yun ang dapat nating iboto dahil yun ang talagang magpapaangat sa ating kabuhayan. Nagkakamali kasi tayo ng pagboto. Akala natin kung kapitbahay natin si mayor ay, pala kumusta, pala kung bumati gano'n-gano'n na lang galing bumati, napakapalakaibigan. Totoo naman 'yun pero sa usapin ng ating, pangkabuhayan, sa usapin ng ating pag-unlad bilang tao, bilang mamamayan, ay wala po sa kanila. Hindi sa kanila manggagaling yung pagtaas ng ating sweldo. Hindi sa kanila manggagaling yung, programang pabahay, 'no? Hindi sa kanila manggagaling yung pagpapaunlad ng serbisyo sa kalusugan. Nanggagaling po 'yan sa mga national leader na ating ibinoboto. Okay, sana nakita niyo yung, gusto kong, ah, itanim natin sa ating isipan, 'no? Na sana'y, buhos tayo, focus tayo, 'no? Bigyan natin ng, 100% na pagseseryoso sa mga dapat nating iboto, 'no? Huwag na tayong magpalinlang doon sa mga basta't sikat lang pero wala naman tayong narinig na pag, pakikipaglaban man lang sa usapin ng pasahod, buhay ng mga magsasaka,
buhay ng mga manggagawa, buhay ng mga, ah, squatter, 'no? Dapat ang iboboto natin ay yung mayroon man lang, eksperyensya, mayroon man lang pagpapakita ng, paglaban para sa ating yung mga tinatawag ko kanina na mga pabahay, sa usapin ng edukasyon, pagpapaunlad ng edukasyon, 'no? So, kung sikat lang 'yan pero hindi man lang nagsalita 'yan nung araw, hindi man lang nagpapakita ng pagmamahal sa mga magsasaka, wala man lang sinabi tungkol sa panghihimasok ng, dayuhan sa ating bansa, hindi man lang pinagtanggol yung ating, teritoryo, wala kang narinig sa kanya, malaking, saan ba ang kamera ko? Malaking no way 'yan, 'di ba, mga kaibigan? Iboto natin yung mga, nakitaan na natin ng, ah, pagnanais ng pagbabago ng kaunlaran para sa bayan. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood, 'no? Mabuhay tayong lahat. Mga kaigsuonan diyan sa Visayas, Mindanao, maayong adlaw ninyong tanan.